other's love song. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And His
morning, Jesus! Sabi tayo, Minister Arnold. Sabay po kayo. Palad ng tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalam na at hikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya nagkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay maunlad at masaya. Mapalad ang tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalam na at hikay sumunod sa kanyang utos. Pagpapala ay dadaloy sa buong pamilya. Ang buhay maunlad at masaya. Kaya't purihin siya. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong limutin ang kanyang kabutihan. Kaya't purihin siya, pasalamatan siya, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin, at huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Amen. Amen. Huwag mong Thank you, lilimutin ang kanyang kabutihan. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating Saturday edition, Awit ng Pag-ibig. Good morning po sa ating mga kapatiran, mga nasa ibang bansa na patuloy na sumusubaybay sa ating Awit ng Pag-ibig every Saturday. At ganoon din po sa ating mga kapatiran dito sa Pilipinas. Para hindi na humaba, ano yan? News. North, East, West, and South. So salamat sa Panginoon. Alam ko na ang pagpapala ng Diyos ay nasa ating lahat. At Amen. alam ko na yan ay patuloy na ipagkakaloob, igagawad sa atin ng Panginoon. Alam nyo, ngayong umaga mga kapatid, itong ating mga makikita, mapapanood at maririnig na mga magbabahagi ng mga pagpapala, kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay, sa kanilang mga kanya-kanyang pamilya. Ito yung matatawag kong magigiting na mga tatay. Kasi noong kailan sinelebrate yung Father's Day? June. Last week ba yan? O last week? June 21, last week. Doon sa mga tatay po dyan, pagkatapos na? Belated. Yan. Belated Happy Father's Day sa ating mga tatay. Pag sinabi mo magigiting, dapat may saludo pa. Yan. So ito yung mga sasabihin kong magigiting. Bakit po magigiting na tatay itong mga maririnig natin ngayon? Kasi sila yung sasabihin ko ring man of God. Bakit man of God? Kasi pinili nila na talikuran ang mga gawaing makamundo at nagpasya sila, nagdesisyon sila sa kanilang buhay na paglingkuran ng ating Panginoon. Yan. Sila'y isa-isang magpapakilala. Sino bang mauna? Si Minister Ariel. Pakilala ka muna. Bumati ka na rin. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Brother Ariel. Yan, kapatid ko po si Minister Jeff. Yan, thank you, Lord. At magandang umaga sa ating mga kapatiran. Doon sa mga lugar ng aking assignment, ang Panikitarlac, ang Kuyapo, Nueva Ecija, ang Kapas Tarlac, at maging sa Kalaka, sa lugar ng Kalaka. Meron tayong prayer meeting dyan sa lugar ng Nyogan, Kalaka City. Yan. At kinukumusta ka rin, syempre, ang aking mga anak at ang aking may bahay, Sister Tess, ang aking buong pamilya. Kumusta kayo dyan? Dyan lang kayo, dito lang ako. Yung tatay mo, kamusta yung tatay mo? Parang tatay mo rin yun, Minister. Syempre, dahil ito ay edition ng Father's Day, di ba?
Sana Kasama pa pala, natin ito sinama ng- natin dito. no? Dapat nga eh. Bale, So, next di time. bale, next time. Marami pang pagkakataon na makakasama natin siya. Para solo siya. Oo. So, binabati namin ang aming tatay, si Brother Artemio Borja. Yun din pala pangalan tatay mo. Yun din. Pares tayo. Oo, pares lang tayo. Nanay mo, anong pangalan? Yung palayaw niya, Bebot, pero yung tunay niyang pangalan, Anita. Pares na parehas. Parehas na parehas. Ayan, oh. Pero mas bata nanay ko at saka tatay ko. Oo. Oo. Sige. So, thank you, Lord. Tapos ka na, Minister Ariel? Muli po, kumusta po sa ating lahat. God bless Amen. po, God bless. Sige. Yung katabi mo naman. Bati ka, Brother Greg. Good morning po sa lahat. Ako po si Brother Greg sa East. So, ayan. Brother-in-law ko si Kuya Jeff. So, yan. Hi sa sa asawa ko, sa mga anak ko, sa kapatid ko, pati sa mama ko. Nasaan ba sila? Nasa Bohol sila. Tapos yung daddy ko naman, nasa Iloilo. Hello. Sana mapanood mo to. Kasi Pag brother-in-law, ibig sabihin, isa rin ang biyanan niyo. Isa. Grabe. yun. So, yan. Hello sa lahat. Good morning. Ang tawag sa anong tawag sa mga nanay? Ilaw ng tahanan. Ilaw ng tahanan. Hindi radyo, no? Hindi. Ilaw ng Ilaw. tahanan. Sa mga tatay, Maliban na lang ako ng palitan na. Nung araw kasi, ilaw eh. yan. Ilaw ng tahanan ang mga nanay. Ang mga tatay, Haligi. haligi ng Tahanan. tahanan. Ano kaya mga biyenan? Wag yun ang sagutin. Kasi nandito ang aming biyenan. Wag yun na muna sagutin. Comment na lang. Yan. Comment down below. Pang, ayan. Bati naman po kayo. Magandang umaga mga kapatiran, lalong-lalo na sa mga North, South, East, and West. Maraming salamat po at naimbitahan ako dito sa awit ng pag-ibig. At saka babatiin ko rin ang mga tatay na Happy Father's Day at saka mga magiging tatay. Thank you, Lord. Anong tawag pang doon sa sa East, yung mga brother? Lord's Army. Lord's Army. Batihin niyo po yung the O Lord's mga Army. kagaya kong mga Lord's Army. Happy Father's Day sa ating lahat. Thank you, Lord. Si Mamang, baka gusto niyo rin batiin. Ay, si Sister Wife, alam ko nanonood yun eh. Mahilig nga manood pag ganitong mga sa Good Morning Jesus. Si Papang, di ba parang kawan siya ng pamahalaan natin nung panahon niya? Nung araw. Sundalo. Nung araw. Oo. Galing. Ayun kay Lord na. Kabilang na siya sa Lord's Army. The Lord's Army. Oh, hallelujah. Galing. Glory to God. Talagang Thank you, Lord. doon siya nakaline sa pagiging sundalo. Ayan. Awan. Amen. So dahil ngayon ay sineselebrate pa rin natin yung araw ng mga tatay. Kaya sila ngayon yung ating mga kasama ngayon para mapakinggan yung mga karanasan sa kanilang mga tatay, karanasan sa pagiging tatay, no? Naging anak, pero ngayon yung iba rito, yung iba naman lolo na. Lolo na, tatay pa. 'Di ba? Biyenan pa. So, maririnig natin ang mga sharing. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko lang basahin natin yung Psalm 112, tas opening prayer, Minister Ariel. Kasama na rin opening prayer. Sige po. Dito po sa Psalm 112, verses 1 to 3. Basahin ko po sa Tagalog. Mapalad ang mabuting tao. Purihin si Yahweh. Mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya ay walang katapusan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sige, opening prayer, Minister Hallelujah. Ariel. Tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sapagkat kami ay muli mong nabigyan ng pagkakataon na magkasama-sama upang magbahagi ng iyong kabutihan, ng iyong kadakilaan, ng pagbibigay mo at maibahagi namin sa aming
mga kapatiran, sa buong nakakapanood ng segment na ito, kung paano mo kami dinala sa higit na mas maayos at tinuruan upang maging isang karapat-dapat at tunay na haligi ng tahanan. Nawa po ay ang aming karanasan ay maging bahagi at makahikayat sa iba pang mga tatay, lalo na po sa mga wala pa sa ganitong gawain. Gamitin mo po kami para sa ikararangal at ikadadakila ng pangalang Jesus, sapagkat wala naman kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya samahan niyo po kami, Lord, sa mga anak mo, sa aming mga kapatid, na saan man po sila naroroon. Pakaingatan mo po kaming lahat, pabantayan sa iyong libu-libong anghel, at ang buong maghapon na ito ay inilalagay po muli namin sa iyong mga kamay, upang sa ganon ang katiyakan ng buhay ay patuloy naming tanggapin. Salamat po, Lord, sa kabutihan mo sa aming lahat. In Jesus' name. Amen. Ayan, thank you, Lord. Thank you, So, bago tayo dumako sa ating mga interview, no? Yan. Handa na kaya? Sino kayang ating uunahin dyan? According to ano ba? Height or age? Pero bago yon, yung doon sa sa awit 112 na binasa ni Minister Ariel. Ano yung sabi doon sa verse 1? Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. Kaya nga nabanggit ko kanina itong ating mga kasama, tinawag kong magigiting na mga tatay. Kasi sila ay mga man of God. No? Dahil pinili nila na talikuran ang mga gawaing makamundo at nagpasya sila na maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya hindi naman sila nagkamali. Hindi tayo nagkamali. Kayo ba nagkamali sa inyong desisyon? Hindi. Hindi tayo nagkamali sa ating pasya na piliin na paglingkuran ang ating Panginoon. At yung bunga di ba? Sinabi dyan sa verse 2, yung bunga ng pagiging lingkod ng Panginoon, namumuhay ng sumusunod at ng may takot sa Panginoon. Na yung bunga, sabi dito sa verse 2, their children will be mighty in the land. The generation of upright will be blessed. Grabe pala, kaya yun, ipagpe-pray din natin na yung mga haligi ng tahanan, yung mga tatay ay maging makadiyos. Lumapit sa Panginoon. Kasi meron pa rin mga tatay na up to now, pinagdarasal talaga natin na makakilala kay Lord, maisama natin sa ganitong gawain, pero nakakatawa. Di ba pagka ikaw, Minister Ariel, pag sa prayer meeting, anong mas marami? Mga sisters, mga nanay. Mga nanay, Pero pagka nakapunta ka na marami kasama yung mga kanilang mga brother, husband, di ba nakakatuwa? Especially yung bawan, Minister Oo, Jeff. yun. Yung bawan natin. Glory to God. Yun, Kumusta nga pala po dyan sa ating mga kapatiran ng bawan. Grabe, glory to God sila. Puro halos pantay yung bilang nila. Sister and brothers. Yun, no? Di ba? Pag nakita mo yung mga brother, mga barako to Oo. Pero aawit kay Lord, minsan iiyak pa. Oo. Naalala ko. Doon nga, si Tatay Boy, nako, pag tinignan mo siya, parang malabo siyang kung si Papang talagang parang maton ang dating. Yun parang mas maton Mas maton pa. Oo. Pero hindi mo akalain na grabe yung pagtanggap niya kay Lord. Glory to God. Amen. Ayan. Well, kamusta po kayo dyan, mga taga-Bawan? Kaya yun, tayo, nawa itong ating mga mapapakinggan ngayon, sa mga tatay na nakikinig dyan, maging inspirasyon sa atin, yung ating mga maririnig na ibabahagi ng ating mga kapatid. So, sabi ko nga kanina, meron ditong mga nagsimula sa kanilang yung childhood. Mga bata, naging anak, tapos lumaki, at nagkaroon ng desire na magtayo rin ng kanya-kanyang sariling pamilya. Pero ano kaya ang kanilang naging pundasyon? Ano kaya ang nagtulak sa kanila para mas pagtuunan nila ng pansin? Kasi, halimbawa, di ba, ikaw, kabataan,
Siyempre, minsan mas mananaig yung tawag ng kabarkada. Pag may pamilya ka na, siyempre hindi mo unahin yung tawag ng barkada, mas uunahin mo yung pangangailangan ng iyong pamilya. No? Kaya yon, tingnan natin po ngayon sa ating mga kasama, mga kapatid, kung sino bang uunahin natin sa inyo. Yung mas bata na. Yung mas bata. Ayan. Oo. Sino bang mas bata dito? Si Brother Greg. Kala ko ako eh. Hindi. Paano naman si Papang? Ayan. So, si Brother Greg. Brother Greg, kamusta ka ba? Okay naman. Si Brother Greg, nakita ko lang to, simula ko nung nakilala ko siya kung hindi ako nagkakamali sa Manggahan. Manggahan. No, di ba? Group. Oo. Sa Manggahan prayer group kami. mm, So, nagsimula kami sa Brookside talaga. Originate kami ng Brookside. So, ang nag-invite sa amin si Tita Beng, si Sister Beng. Tapos, kamag-anak mo ba si Sister Beng? kasi yung si Tita Beng, pati yung father ko, magpinsan. Mm. Tapos, yung time na yon, hindi talaga kami la tonto, no? Talaga barkada lang kami. Simula bata, magkakabarkada talaga kami. Tapos yung pamangkin ni Tita Beng, yung pamangkin din ni Tito Bong, si Brother Darwin, nakita namin. Kasi mahilig kaming pagdating ng hapon, tara, jam tayo, mag-gita-gitara sa labas. Yun talaga yung bandingan namin. Na-invite kami, hanggang nahila din namin si Tonton. Tapos hanggang nanganak yung Brookside, nagkaroon ng manggahan. Nahila na kami. Kaya nabuo rin yung banda dun sa amin. Pero matagal ka na, tumutugtog ka na ba talaga nung mga Yung time na? tugtog namin nun, parang dyan lang sa gilid. Ang- Nagigita-gitara lang yun, tinuturuan lang yun. Pero maiba ko, Brother Greg. Kasi sabi ko nga, noon lang kita nasimulang makilala eh. Hindi ko alam yung nung bata ka, paano ka lumaki, paano ka pinalaki ng iyong parents. Pwede mo bang ikwento yung konting background lang? Konting ba? Paano ba yung paano ka pinalaki ng iyong parents? Lalong-lalo na yung father mo. Kamusta yung relasyon nyo ng inyong tatay? Nung bata ako kasi, yung father ko kasi nagseaman siya. Bata pa talaga ako, mga bandang 5 or 6 years old ako. So, umpisa kasi, daddy's boy talaga ako eh. So, every time na nandiyan daddy ko, laging nasa daddy ako eh, kasi dito pa siya nagtatrabaho. And then, nung nagsimula siya na magseaman, medyo umpisa na challenging yun eh. Kasi, syempre, hindi maka-adapt, naghahanap lagi sa tatay. And then, nasanay na lang na wala yung daddy ko. Kaya parang, yun yung tumatak sa akin nung bata ako. Hanggang lumaki ako na ayoko mag-abroad kasi nakikita ko doon, wala yung tatay ko, hindi kami kompleto, lagi lang si mama nandyan. So at the same time, yung nanay ko, nagtatrabaho din. So, may katulong kami. Yun na yung nagbabantay, lumaki kaming may katulong. Parang ganun yung kinalakihan ko. So, hanggang naging binata. Kaya medyo naging challenging yung paglaki kasi hindi ko talaga alam yung paano magkaroon talaga ng tatay na nandyan lagi. Yung Kasi feeling nga, na malayo. lagi, laging wala. Mm. Nandyan lang siya after ilang buwan, mga 2 to 3 months, wala na uli. Ganun. Ano lang, pagka mayroong kakailangan, tatawag ka sa kanya. Yung ganun, parang ganun yung setup. Yung time na yun, medyo mahirap, wala pang internet. Maya ka na umiyak. Hindi ako Kasi, naiyak. May sipon lang ako. So, doon makikita mo talaga na hindi lang pala talaga pera, no? So, ayon sa kanyang patotoo. kasi minsan akala, pag may pangalan, pera. Pero yung anak pala, naghahanap din ng Presensya ng No. ng magulang. Mahalaga talaga. Ikaw ba, presence. napapalo ka ba nung Siguro yung palo talaga yung palo ng anytime na paluin. Siguro nung kabataan, medyo palo lang dahil malikot. Pero hindi ko masyadong matandaan na pinalo talaga ako eh. So hindi ko na-experience talaga yung medyo mapanakit na kabataan ko. Oo. Na-experience ko na lang nung lumaki na ako. Nung naging teenager na ako. Kasi yung time na yon, nung lumaki na, naghiwalay yung father ko, pati mom ko. Tapos yung dad ko, nagkaroon ng ibang family. So, kasi yung properties namin, yung mga naipundar ni Papa, syempre, nawalan na siya ng work that time kasi may edad na. So, para magkaroon siya ng pera, ang choice option niya nun, ibenta lang yung Ibenta. ari-arian. Oo. So, doon ko na lang na-experience yung, we could say na naging yung struggle sa family talaga na emotionally. Kasi yung financially, nakakaya pa yun eh. Pero emotionally, talagang triple ng
dagok sa Dagok, buhay mo. dagok, oo. Sobrang hihina ka talaga. Yung spiritual mo, mentally, maski yung physically, naapektuhan eh. Kasi pag ganun yung nasa isip mo, hindi ka makatulog na maayos eh. So yung physical mo, hindi dahan-dahan kang dinadamage eh. So medyo challenging. Oo, tama. Kung ano, Brother Greg, halimbawa, bibigyan mo ng, i-rate mo yung father mo, 1 to 10, 10 yung pinaka, mataas. Ano mabibigay mong score sa kanya? Sa akin, siguro, bibigay ko 8. Kasi, ginawa naman talaga niya yung best niya. Yes niya. Siguro, in a way na financially. Siguro nung kabataan ko, hindi ko magets yun eh. Yung time na yun. Kasi sabi ko, hindi ko naman kailangan ng pera. Gusto ko kasama siya. Pero nung lumalaki, nagigets ko yung pangarap niya Yung para reason. sa amin. Yung reason, yung behind the back nun. Bakit nag-effort siya ng ganun, malayo siya. So, doon ko lang din naiintindihan. Pero siguro, mismanagement din sa financial, lalo kung time na yun, kumikita ka ng malaki, akala mo, everything unlimited eh. So, yun. Medyo na-mismanage yung pera. Kasi, Minister Jeff, kasi pagka ang tatay kasi wala naman sa talagang, yung malalim na relasyon kay Lord. Ang sa kanya talaga, ang pinaka-aim niya, kumita lang eh. Kumita. Hindi pala lang, kumita. Para sa kanya, kapag nabibigay niya, yung pangangailangan ng pamilya niya, nagagampanan niya na ng maayos. Ayos. Di ba? Ganun yun eh. Dahil yun ang kaisipan na, natural na kaisipan, kapag wala sa pangmalalim na relasyon kay Lord, na etong kailangan ng anak ko, eto, nabibigay ko naman. Kaya sa tingin nila, okay yun, di ba? Parang perfect na, perfect. Pero sa totoo naman, wala naman talagang perfecto. Oo. Di ba ngayon, nagpamilya ka na. Di ba? Meron ka ng, ilan ang anak mo, Brother Greg? Dalawa na yung anak Uy. ko. Isang 6 years old, isang 2 years old. First lalaki. Ano ba yung natutunan mo sa father mo nung bata ka na ngayon na-apply mo sa mga anak mo? Meron ba? Actually, meron din. Pero yung iba, syempre, hindi mo kailangan i-apply eh. So, may mga kailangan kang i-adjust. Ang nakita ko kasi doon, kailangan, yung una kasi, yung nasa isip ko noon, kailangan good provider. Yun ang nasa isip ko eh. Yung lalo yung single pa ako, yung sisimula. Kaya, yung effort ko magtrabaho noon, talagang Kasi yun yung pinamulat sa'yo ng father mo. akala ko nasa mindset ko, basta mag-work hard ka, Mm. gaganda yung sahod ko pag gumanda, magaganda ang maproprovide ko. So, dumating kami sa point ni Sister Wife. Yung time na yun, nag-date pa lang kami. Hindi ko alam na nagkasakit na ako kasi hindi na ako kumakain, hindi na ako natutulog. Parang may balik sa akin. Tapos, na-realize ko na lang na, ay teka lang, parang mali. Tapos, doon nagpapa, yung reason kung bakit ayoko talaga mag-abroad. Nag-try ako mag-apply, pero hindi talaga si Lord, ayaw talaga ako paalisin eh. So, parang nakita ko doon na, priority muna yung family bago yung kita. Kaya dumating kami sa case ni Mrs. Kasi share ko na rin yung anak ko kasi panganay may ASD pati ADHD that time. So meron siyang autism pati ADHD. Thank you Lord ngayon, wala na siya sa ADHD. ASD na lang, Thank which you, is Lord. permanent daw kasi yun talaga eh, permanent na. Pero namamanage naman yun sa therapy. Ngayon, pinatigil na rin ng doctor kaya thank you Lord pa din yun. So, dumating kami sa point ni Sister Wife kasi nasa isip ko, good provider eh. So yung time na yon nasa corporate job na ako noon, maganda na yung sinasahod. Tapos biglang pinapili ako ni Lord na kailangan ko samahan yung anak sa therapy. Family o Oo, ano? family or Or yung work. Yung Oo. So bibitawan mo yung work, mawawalan ka ng magandang kita. Kita, Yun ang pinapili eh. Pero dumating sa akin yung time na yung sinabi, nag-usap kami ni Mrs. Biglang nag-pop up sa akin yung father ko. So, mas pinili ni Papa yung malaking work. Ang nangyari, napabayaan niya yung family niya. So sabi ko, kaya ganito kami ngayon dahil nahiwalay-hiwalay sila. Napabayaan eh. So yung time na nag-crash na yung family, yung relationship, nawala na yung communication, nahihirapan na ibalik. Hindi na ma-fix ng parents ko parehas eh. Kasi yun nga, nasira na dahil hindi nga walang relationship kay Lord. At the same time, ang nasa mindset niya, basta may pera, maayos ang family. Which is hindi pala. Hindi lahat nasusolve ng pera. Kaya pinili ko yung family. Nilet go ko yun. Kahit ang daming in-offer na sa akin ng kumpanya, binitawan ko talaga.
Yun ang nangyari. Yun ang Mas natutunan ko. pinili mo yung family, Oo. makasama yung family, ano? Oo. So, wala bang naging effect yung, di ba sabi mo kanina, wala bang naging effect sa'yo yung pag-separate nung father mo tsaka nung mother mo? Sa, ano? Siguro ano eh. Mm. Siguro thank you Lord na lang din time na yon. Nag-start na kaming umaten sa Pompi noon. Mm-mm. So kasagsagan namin. Siguro mga first, kasi ano ako noon eh, 21 ako, 20 or 21 years old ako noon, nung time na duwalay sila. Pinalayas ako noon eh. Literal na Pinalayas ka ng ng tatay ko. tatay mo Kasi para yung time na yun, gusto niya na ibenta yung property. Mm. So hindi niya mabibenta yon kung nandun kami. So para magawa niyang mapalayas kami, every night iinom siya. Karoon siya ng reason para magwala sa bahay. Para Kusa kaming umalis. Naging ganun Oo, ka ganun. na. Oo. So maraming time talaga na binabato niya yung plato. Pero wala na dyan yung mother mo. Wala Nandun sa pa rin kami lahat. So Kakasama pa kayo. nananakit ng daddy ko that time. So mamato ng plato. So syempre ako, kahit Kristiyano ka na nun eh, makita mo yung nanay mo sinasaktan. Talagang Oo. kahit anong pilit Siyempre, mo, oo. maraming beses, siguro hindi lang 10 beses, more than pa doon na best, maraming magkaabutan kami. Talagang muntik na. So, Hindi naman dumating yung time na... dumating Ah. actually, nung ending na yung time na pinalayas na ako. Kasi Mm. yung time na yun, kumakain kami, binato niya yung mama ko ng plato. Yung platong Sa harap mo, porcelain. sa harap mo. Doon sa lamesan. Tapos gagalit siya, ang daming. Kasi syempre, gusto niya na kami palayasin. Sinuntok niya yung ate ko. Mm. Yung ate ko, kasi malaking tao din yan. Mm. Kasi malaki ako, malaking tao din yan. Ate ko. Yung ate ko, hindi niya sinuntok, sinampal niya yung ate ko. Mm. For no reason. Eh yung ate ko, hindi yan basta-basta eh. Tagang palalaban yan. Ah. Bumawi siya sa tatay, sinuntok niya, edi, nagsumbong sa akin. Ah. Mamaya, ako na yung napagdiskitan niya. Yung time na inatake niya ako, dahil nga, actually, train ako ng martial arts, di ba? Ah. Nagkarate ako ng ilang years. So, biglang nagkusa ng reflect din yung reflex Oo, umilos oo. na din. So, napatumba ko siya, biglang galit siya, kinukumuha ng bato. Ako, umayos na ako noon, umalis na ako, kasi nabol ako ng bato eh. Yung time na yun, wala akong gamit. Mm-mm. Thank you Lord, may nandun yung pinsan ko, kumuha lang siya ng isang bag. Kaya memorable sa akin yun. Isang bag, kumuha siya ng bag ko, yung knapsack, nilagyan niyang 3 t-shirt, isang short. Mm-mm. Yun lang yung dala ko. Tapos binigyan niya sa akin yung susi ng motor. Yun lang yung bit-bit ko. So doon ko na-experience maging homeless. Tumatak sa akin yun. Doon ako natutulog sa may karangalan, doon sa may waiting shed. Hmm? Oo. Nakaranas ka Oo, na dyan, naghanap Brother ako ng Greg. matutuluyan nun. So, thank you Lord kasi minessage ko sila kuya doon. Mm. Biglang pinapapunta nila kuya doon that time. Pero nag-message din yung tito kong pastor. Nasa Bohol na rin. Kaya kilalang naging nino ko rin sa kasal noon. So, doon ako pinatulog, doon ako pinastay hanggang naging stable akong, hanggang nakagraduate ako kasi nag-aaral pa Sino ako. nun. nagpaaral sa'yo? Kasi yung time na yun, ang isang ano na lang ako, isang SEM na lang ako, OJT. So, siguro binigyan ako ng skills na editing. Oo. Nakakuha ko ng mga sideline. Naipon ko yun. Thank you, Tapos Lord, nag-call no? center din kasi ako noon that time para sakto talaga summer eh. So may time ako makapag-work. So doon ako end up mag-work sa Apple. So naka-work ako, maganda yung work that time. Kaya parang ayoko na nga umalis noon. Pero tumatak sa akin. Sabi, dapat makagraduate para magkapera. Magandang yung work. Kaya yun, ending, nakapasok sa IT field talaga. And then gumanda yung sahod. Ayun. Tapos, kaya tumatak sa akin yung pagiging homeless ko. Kaya, yung time na kumikita na kami ni Miss ng maganda, priority talaga namin magkabahay. Regardless kahit maliit or malaki, basta magkaroon ng titirhan. Nagalit ka ba sa tatay mo? Siguro nung una, kasagsagan ng college ko kasi hindi ako pinaaral niya. Yun ang masakit. Kasi yung pinaaral niya that time, yung anak niya sa labas. Hindi niya anak sa labas. Anak ng asawa niya ngayon sa ibang pamilya. Kaedad ko kasi yun eh. Tapos ako, inabot ng 7 years sa college. So, nag-working student. Tapos, doon yung masakit kasi na-experience ko yung nasa bar ko siya. Tumatawag ako. Sabi ko ba, pahinging pang-enroll. Hindi ako binibigyan. Tapos, humingi ako tulong sa mga... Humingi ako sa mga kamag-anak ko. Kaya, thank you Lord sa mga tumulong. Makapag-enroll, makapagtapos. Hindi ako darating sa situation ko ngayon.
dahil sa kanila. Kasi talagang challenging talaga. Sabi ko nga kay Pastor Romy that time, talagang yung buhay namin, talagang nasa process eh. Ibig sabihin, talagang binibigyan ka ni Lord ng vision sa Ecclesiastes nga. Sa aking time na yun, binabasa ko, may pinapakita si Lord ng vision sa'yo. Pero hindi niya kagad pinapakita. Kasi mawawala yung excitement. So yung vision na yun, nakita ko magandang buhay. Kaya sabi ko, start na to. Ang buhay kasi ng tao, kapag comfortable, parang base yan eh. Perfect talagang maganda yung pangkain, may magandang trabaho. Pero pag nakita niya na gusto ni Lord, mas maganda pa, doon ko na-realize yung idea ng mga Chinese about sa mga porcelain, if familiar kayo. Sa kanila, pag gumawa sila ng porcelain ng magagandang design, mahal yan. Pero pag nabasag yan, tapos kinabit uli, yung dent na nag-ayos sa kanya, ayun pa yung nagpapamahal sa dent. Parang ayun yung relic. So, ganun din buhay ng tao. Doon ko tumatak sa'yo, usap kami ni Pastor Romy, that time, buhay pa siya. Prayer meeting. Sabi nga, ang buhay talaga, beautiful, magiging chaos, tapos magiging greater. So, talagang pina-experience sa amin ni Mrs. Lalo kasi yung time na kinasal kami, talagang struggle. Alam ni Kuya Jeff yan eh. Nag-struggle talaga kami. Talagang zero. Na hospital ako, na stroke, na mild stroke ako sa noong 2018. So tagalubog kami ng utang yan. Talagang tag-usap kami that time ni Mrs. na kasi work lang kami. So umaasa lang kami, tagalubog kami. Milyon yung utang namin, ilang milyon. Talaga. Hindi, pag sinabi ko, hindi mo talaga ma-imagine eh, ilang milyon. Tapos, thank you Lord. Talagang si Lord gumawa ng way. Talagang gumawa ng provision talaga sa amin ni Mrs. na magkaroon ng gandang kitaan that time hanggang unti-unti nabawasan hanggang nabayaran lahat tas sobra-sobra pa marami alam ni Kuya Jeff yan alam ni Kuya Jeff yung blessing dumating sa amin kaya thank you Lord yun. Paano mo napatawad yung tatay mo? Sa kabila nung ginawa sa'yo. Pumatak sa akin dun Kuya Jeff yung kasi nag-uusap kami ng tito ko yung pastor that time sabi niya may reason kung bakit naging ganyan daddy mo, pero hindi ibig sabihin yung daddy mo, hindi mo kailangan respetuhin. Ma-realize mo yan pag nagkaroon ka ng family kung bakit naging ganyan yung daddy mo. At the same time, maintindihan mo bakit. So, yung time na yun, bigla na lang kusa eh. Parang si Lord talaga, kagaya tayo, sabi, guard your heart eh. Yun talaga yung tumatak sa akin, guard your heart. Kaya sabi ko, ay, baka may something na nangyari noon na hindi lang niya masabi. Doon ko unti-unti naintindihan hanggang nag-usap. Kasi hindi niya ako mini-message that time. Ilang years kami hindi mini-message. Tapos yung few months bago ako pikasal, biglang nagparamdam siya. Tapos yun, si Zen, sinurprise ako lang kasi sabi niya ng daddy ko, hindi na raw siya uuwi kasi wala na. Naubos na raw lahat kasi yung area niyang binenta, ilang milyon yung kinita nun. Pero naubos lang niya ilang... Binigyan kayo? Actually, binigyan kami ng pera. Yung berang binigay niya, pinambayad namin sa utang niya. Sa utang niya? So wala rin talaga kami. Binigay sa inyo Kulang pa. para ibayad sa utang niya. Pang- Bayaran niyo utang ko. Oo, yun yung nangyari. So, Parang dami lang. parang dami lang. Kaya medyo naging challenging talaga yun. Talagang nakita namin yung zero kami ng family namin. Talagang sabi ko, hindi kami pwedeng forever ganito. Si Lord may gagawin. Kaya yung time kahit nahihirapan ako, nakikita ko yung vision eh. Hindi ako panghihinaan ng loob. Yun. Ano nga sabi ko nga kay sister wife, kung merong contest ng pagiging responsible na tatay, sabi ko kay sister wife, ang entry ko si Brother Greg. Kasi pag na-observe mo siya, kung kilala mo siya, grabe siya sa bahay. Kasi di ba parehas kayong may trabaho ni Sister Sandy? Work from home. Pero pagpunta mo sa bahay, halos siya lahat eh. Pero pag tinignan mo siya, yung siya multitasking. Na kaya sabi ko pag merong contest ng responsible na pinaka-responsabling tatay, ang entry ko si Brother Greg. Kasi paano mo ba napagsasabay ito? Paano mo nagagawa yun na? Anak mo, 2. Alagaan mo. Oo. May mga gawain sa bahay. Paano? Actually, tulungan din pa rin naman kami ni Mrs.
siguro naging ano na rin sa akin eh. Kasi ang bago ko ikasal, na-visualize ko sa sarili ko nun eh, na ititreat ko yung asawa ko as queen talaga. Kaya lahat ng kilos sa bahay, kahit hindi, talagang inangking ko yung ano eh, yung responsibility na yun eh. So, thank you Lord na lang kasi na blessed din kami. Kaya yung medyo challenging lang kasi yung panganay talaga namin dahil nga may something talagang challenges eh. Talagang grabe yung challenge talaga. So, napagsabay na lang din kasi katuloy yung paghugas ng plato. Talaga mahirap eh. Hugas ng plato, so, sobrang simple lang yun eh. Pero kung ikaw busy ka, madami kang trabaho. Kasi dumating kami sa point na nagde-negosyo, Well, nakukuha po mga magano. negosyo, like Oo. selling. Like selling. Tapos dumating din kami ni Mrs. na madaming kliyente. So hindi lang kami nag one job, nag-multiple job kami at the same time, nagde-negosyo. So nagkaroon kami ng game plan, oh, ganito gagawin natin. Hanggang yung paghugas, kailangan natin makapag-ipon, bili tayong dishwasher. Parang malaking tulong yan. So yung 2 hours na paghugas, kasi talagang mabagal ako kumilos eh. Naging, lagay mo lang 15 minutes lang dishwasher, bahala na siya. So yung mga ganung bagay, na dahil doon na unti-unti namin nagagawa. Tsaka ano eh, pag gusto mo yung isang bagay, di ba? Kadali eh. Kahit sa tingin ng iba di ba napapagod to? Pero pag gusto mo yung ginagawa mo, para sa mahal mo yung ginagawa mo, parang hindi nakakapagod, di ba? Masaya ka, masaya ang ginagawa. Si Papang ba, napapag-alaga mo ng mga anak mo? Madalas. Kasi kapag nandiyan si Papang, minsan iiwan ko muna yung bata. So pabantay muna, may asikasuhin lang ako dito. Ayusin ko lang yung kama, may asikasuhin lang ako dito sa labas, linisin ko lang saglit. Which is, ayun yung advantage siguro talaga na may kasama sa bahay. Pag may nabisita, iwan ko muna saglit, pero maglilinis talaga. Mag-aayos kami ni Mrs. Which is yung talagang lagi namin ginagawa. Si Papang naman ata talagang always ready eh. Ano? Oh, Pag isang tawag. isang tawag lang, Pang. lalo pag kailangan. Pag tinatawagan ako, talagang, sige. Sige lang ako ng sige dahil wala namang iba ba eh. Iba eh. Mga apo mo at saka mga anak na yun na nangangailangan ng yung tulong. Kaya ganun ang ginagawa ko. Basta wala akong pupuntahan, okay na okay. Kaya pala nag-retired kayo ng maaga, no? Yung extension sa mga mahal naman sa buhay. Ano? Oo, dahil yung mga anak ko hindi na nila naranasan yung mga yung pag-asikaso sa kanila kasi yung trabaho ko, alis ako ng umaga, mga alas 4 pa lang. Minsan darating ako, alas 12, ganun laging yan. Umaalis kayo, tulog pa sila. Oo. Pagbalik nyo, tulog na sila. Oo, tulog. Ganun ang kasi ganun ang work ko nun na ilang years yun na Kaya bumabawi kayo ngayon. Oo, pati apo. Pati sa mga apo damay. Hatid sundo na yung mga anak ko nun. Hindi ko hinatid sundo yan noon. So, mas nakalabang pala yung mga apo. Ano po? Bumabawi na sila ngayon. Ngayon, Brother Greg, kamusta yung relasyon niyang magtatay? Okay naman kami. Nag-uusap pa rin kami. Oh. So, yan, ngayon medyo nagtatampo kasi siya dahil nga umuwi ako ng probinsya. So, syempre, ganun siguro yung magtatay, inuna mo yung nanay mo, bakit ako hindi mo ko binisita? Parang ganun. Pero so far kami okay, nag-uusap pa rin kami. Pero ang nakakatuwa doon sa yung pinakikinggan natin yung sharing, grabe yung yung karanasan pala. Kaya sabi ko nga sa iyo sa kanina nakilala ko lang siya sa prayer meeting. Hindi ko alam yung background niya, yung mga pinagdaanan siya sa buhay na grabe pala. 'Di ba? Grabe pala. Pero nabanggit mo kanina na meron kayong pinagdaanan sa pinansyal. Pero yung sikreto nakuha mo eh. Kasi 'di ba sabi sa Bible, mahalin mo, igalang mo ang iyong magulang. Hindi naman sinabi sa Bible na pag salbahe ang tatay mo, Saka mo lang ire-respeto. hindi, pag salbahe, wag mo igalang. Huwag mo igalang. Walang nakalagay sa Bible. Oo. Basta sabi sa Bible, honor your Ephesians father. 6. Honor your father and mother. 'Di ba? At ang bunga noon, magiging benepisyo noon, pagpapalain ka at hahaba ang iyong buhay. Lalawig ang Ngayon, buhay. kamusta ang iyong ang financial? Thank you, Lord. Di ba? Grabe. Na Thank you, Lord. binless ka ni Lord.
Meron kang Super. mga, hindi lang bahay, meron kang mga Madami. Bahay. Madami. Meron ka mga bahay. bahay. Mga Diba? bahay. Thank you, Lord. Di ba? Dati motor ang iyong sasakyan. Ngayon, nakailang palit ka na ng sasakyan. Thank you, Lord. Di ba? At ang isang pinakamaganda, pinalaya ka ni Lord saan? Sa pagkakautang. Oh, thank you, Lord. Yun talaga yung, siguro yung pinakaano namin ni Mrs., ni sister wife na nakawala kami sa utang. Kasi talaga yung emotion doon, emotional, kahit parang ang feeling namin noong time na yun, sa sahod ka, pambabayad sa Bayad utang. Talagang yung stress noon, kahit natutulog ka na, parang iniisip mo na pera eh. Pero yung time kasi na yun, every time na tinasabi sa akin ni Mrs. na, ni Zan na, saan tayo kukuha pambayad na ganito? Si Lord magpro-provide. Tapos biglang ma-hospital. Aabutin ng ganito 100,000, 200,000. Sabi ko, saan tayo? Si Lord magpro-provide. Tapos biglang na lang si Lord. May darating na nag-provide hanggang si Lord talagang grabe mag-bless. Talagang thank you, Ano Lord. kasi yan eh. Ang isa sa ang isa kasing naging maganda dito sa pamilyang ito, sa kabila ng kanilang mga naranasan sa buhay, nagpatuloy sila sa gawain. Tsaka, alam mo, Minister Jeff, ang nakita ko kung bakit tinatamasa mo ngayon yung pagpapalang yan. Kasi pinatawad mo ang tatay mo. Yun ang Yun yung isa sa nakita ko. Yun ang naging peace. susi para yung pagpapalang yan ay tanggapin mo. dumaloy. Dumaloy, oo. Kaya, Yun yun. kaya thank you Lord din kasi kaya yung nakaluwag-luwag kami, nag-start na rin kaming makapagtulong sa mga kapatid. Yun, yun. Kaya, yun, na-bless ko na rin sila mama. Yun. Kaya thank you Lord. Kasi, doon yung nakita namin, hindi lang ako yung na-bless. Kasi, imagine mo, yung pinalayas kami, lahat kami, ate ko, mama ko, nawalan kami, zero. Ground zero. Ground zero. Tapos, ngayon, yung mama ko, nasa Bohol na. Kasi before siya umuwi doon, nag-work siya sa cashier sa Manila, sa kantin lang, para magkaroon lang ng income. Hanggang blinasil si mama, may sarili na siyang grocery store sa Bohol. Wow. So, gumanda na yung Glory to God. unti-unti nagkaroon na ng mga properties. Yun, unti-unting Pero para pala pwede palang ipadala yung buhay mo sa sa maalaala mo kaya. sabi nga sa inyo lang. Magpakailanman. sabi ni Kuya- Pagpakailan Kuya Don dati. Wala na MMK. palang maalaala mo kaya Kaya thank you, diba? Lord. Oo, grabe. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano yung pwede mong i-advise? Baka may mga sa panahon ngayon, may mga ganyang case. Dumadaan sa Oo, ganyang mga- sitwasyon. Anong Oo. pwede mong Magpatuloy i-advise? lang. Kasi yung time na kasagsagan ko, yung talagang mabigat na mabigat sa akin, mas lalo ko kay Lord eh. Nag-stay, regardless na hindi ko na alam saan napupunta. Yung napansin nila Daniel yun kasi dati kami yung banda, ang ginagawa namin, Wednesday, Bible study, Friday sa Brookside prayer meeting, tapos sa Sunday, fellowship. Talagang sumasama ako sa worker kay Ninong Ed. Pagkatapos namin ng prayer meeting sa Monday sa Manggahan, diretso na kami ng St. Joseph. Punta kami ng iba-ibang prayer meeting, sumasama ako. Mas laliman mo yung pagsasama mo kay Lord kasi yung emotion mo, yung mga problema, hindi man totally nawawala. Binibigyan ka ng armor. Kapag may dumating situation, ay, ito yung binigay ni Lord eh. Ni-remind ka na hindi ka papabayaan. Wait ka lang, relax lang. Sabi nga, be still, know the time, God. Talaga kaya. Amen. Ayan. Kaya, Pelikula, relax ka lang. Relax ka lang. Sagot kita. yan Sabi ngayon ni Lord. si Brother Greg mula sa masalimuot na buhay. Patungo sa Inangat, inalis, inahon ng Panginoon at ngayon ay tumatamasa ng mga pagpapalang mula sa Panginoon. Amen. At siya ay ngayon ay mabuting asawa at mabuting tatay sa kanyang Glory. mga anak. Mabuting at mabuting anak sa kanyang mga magulang. Oh, glory to God. Ayan, thank you Lord. All glory and honor belongs to God. Ano yan? Tamang-tama pala sa iyo yung Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Malamang sa panahong iyon ang humuhugot ka ng lakas kay Lord. Amen. Ayan, thank you Lord. Ayan, natapos tayo kay Brother Greg. Ay, punta naman tayo dyan sa katabi mo. Ayan. Ikaw, baka meron kang gustong itanong dyan sa katabi mo. Malaman mo lang, kapatid ko yan. Parehas kami ng tatay,
parehas din kami ng nanay. At parehas Parehas kami kami ng na. mga kapatid. At parehas kami ng experience. Pero ang alam ko, si Brother Ariel, after ng high school, high school days, napunta ka na sa Comfy, no? Ah. Pagka-graduate. Kamusta ba kamusta yung relationship nyo ni tatay? Mabait ba tatay mo? Ano ba maalala mo? Pag-usapang tatay. So, ngayon, nakakangiti na lang tayo. Di ba? Ikaw rin. Pero, before, nung maliliit pa tayo. So, di ba, lumaki tayo na galit sa tatay natin. Kasi nga, yung tatay namin, parang yung kay Brother Greg, nagtatrabaho, kaya medyo yung relasyon nila, parang sabihin na nating nasira, dahil yung tatay nila masyadong nag-focus sa trabaho. Kami naman, yung tatay namin, minsan na nga lang, may trabaho siya, pero masasabi ko na mas mahalaga yung kanyang mabubuting kaibigan kaysa amin ng kanyang mga anak. Bakit? Kasi magtatrabaho siya ng Monday to Saturday. So aasa kami na meron kaming mabibili ng pagkain, ng ulam. Minsan, yung pinagtrabahuhan niya kulang pa sa pambayad ng alak. Uuwi siya pag araw ng Sabado, sa sweldo siya. Minsan hating gabi na, wala pa sa bahay. Hahanapin namin, minsan andun sa kanal dahil lasing. Doon na nakatulog sa kanal. Ganyan. Tapos, alam mo, nakabili yung nanay ko ng 1 kilong isda. Galunggong. Ng galunggong. Pagdating ng mga mabubote niyang kaibigan, kami, tipid na tipid kami. Pang isang linggo. Oo, pang halos 1 week. Yung 1 kilo na yon ang gagawin namin. Luto noon, sinaing. Oo, sinaing para na. tumagal ng 1 week. Oo. Yung 1 pirasong galunggong, puputol-putulin na nanay namin yon para magkasya sa amin. So, ang gagawin ko, dadamihan ko yung kanin, tapos yung isda, yung parte ko na 1 inch ang haba, minsan wala pang 1 inch, pipira-pirasuhin ko yon, ibubudbud ko doon sa kanin, tapos ahaluin ko yon para kahit papaano, lahat ng subo ko may lasa. So, ganun. Tapos biglangan dadating yung kanyang mga katropa. So, lahat, hindi aalis yung mga yan nang hindi ubus yung tinitipid naming ulam. Kasi yung tatay namin noon, okay sa kanya, 3 gabi, 2 araw sa inuman, tatayo lang yun pag magsi-CR. Kasi CR, balik na ulit sa inuman. Ganun yung buhay niya. Kaya kami ni Minister Jeff, lalo ako, lumaki ako ng sobra yung galit ko sa tatay ko. Kasi nakikita ko kung paano niya saktan yung nanay namin. Ganyan. So, hanggang dumating nga sa time na inisip ko na pag ako'y may sapat na lakas na, tutulog ka rin. Gusto ko na siyang tapusin ng mga panahon yan. Magkaroon lang ako ng sapat na lakas sa sobrang Di ko naranasan sa kanya na, anong assignment mo? Wala Lahat mga pala ganun. nagpaturo ka kay Brother Greg eh. Ng karate. Oo. So, yun. Pero ang kagandahan, kahit na ganun yung ginawa ng tatay ko sa amin, ang tumanim sa isip ko, pag nagkapamilya ako, yung lahat na sirap, sakit, na dinanas ko sa tatay ko, tatay namin, hindi ko ipararanas sa aking magiging anak. Yun naman yung nasa isipan ko. Kaya, pero ngayon, thank you Lord, yung tatay namin ay okay na siya. Kasama na natin siya sa gawain. Active siya sa lugar ng Mendez. Member pa nga siya ng ng choir ngayon ng Mendez.
So, yun din, katulad nung sa iyo, Brother Greg, si Lord yung nag-heal eh. Kasi yung lesson nga natin nung nakaraan, yun yung mission ni Lord, to heal the broken heart, di ba? So, kaya tayo muli nabuo, winasak tayo ng ng mga naranasan natin sa ating mga tatay, sa ibang tao. Maraming naging dahilan kung bakit tayo nasira, nawasak. Pero dahil sa salita ng Diyos, dahil yun ang gusto niya sa John 10:10b, na magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Hinayaan natin na ang kanyang salita ay pumasok sa buhay natin. Kaya nandito tayo ngayon. Kaya nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon tayo ng pagpapatawad sa ating puso, hindi dahil sa atin. Dahil yun ang mission ni Lord sa atin, na ayusin ang lahat ng hindi tama sa atin. Sapagkat mahal na mahal tayo ni Lord. Sobrang mahalaga. Kaya yun, parang doon naman sa pagiging tatay ko, parang nasobrahan naman yata ako ng Over ano? Oo. Hindi naman parang over. Siguro lang, ewan ko kung anong tawag doon. Parang ganon, overprotective ba yun? So, hanggang ngayon. Pag yung mga anak ko wala pa sa bahay, ng gabi, hindi na ako mapalagay, panay na ang tawag ko, panay na yung text ko. So, basta, thank you Lord, nakarinig na salita ng Di ba Diyos. yung malimit nating naririnig sa mga anak? Kung ako ay pipili muli ng gagawing nanay, ikaw uli ang pipiliin ko. May narinig ka na ba na, no? Kung ako ay pipili ng gagawing tatay, ikaw uli ang pipiliin ko. Pero siguro ako, Ah, siya pa rin eh. ayun. Oo, sa totoo lang, alam ni Lord. Nga, kahit hindi maganda, nung bata pa tayo, kahit hindi maganda yung naging way ng pagpapalaki ng tatay natin, sa akin siya pa rin ang gusto ko. Kung sakali na may second chance o mabubuhay ulit, siya pa rin eh. Siya pa rin ang gusto kong maging tatay. Kasi, basta, Basta, mag-isip kayo. hindi ko rin, Ako nga hindi ko rin maisip eh. Hindi, ako nga, Minister Ariel. Hindi ka Hindi ko rin nagtao maisip kung kung wala anong siya. dahilan. Pero siya rin talaga. Pag Father's Day, di ba, meron tayong mga program, minsan tatawagin yung anak, anong masasabi mo sa tatay mo. Pag gano'n na yung usapan, yung kwentuhan, ako unti-unti akong umaatras, bumababa, para wag akong matawag. Kasi ako nag-iisip, anong sasabihin ko? Kasi nga katulad noong nabanggit ni Minister Ariel, marami rin akong karanasan sa tatay ko eh. Di ba bilang anak, ikaw siyempre, pag nag-aaral yung mga anak mo, di ba kakamustahin mo, kamusta ang school, kamusta anong nangyari, di ba? Kakamustahin mo eh. Ako, ilang taon akong nag-aral, wala akong natatandaan ni isa na kinamusta ako nung aking tatay sa aking pag-aaral. Wala akong natatandaan. Tapos, masyado akong nasasaktan kasi nga, mahilig mag-alaga ng manok ng aking tatay. Siyempre, si kuya, wala na eh. Wala na dito siya sa comfy. Siya yung nauna sa gawain eh. Para ako yung naiwan. So ako yung, pag umaalis yung father ko, sa akin binibilin yung manok niya. Alam niyo ba na pag hindi ko napakain yung manok, sasaktan ako. Naka-experience ako, umalis siya ng miesta. Pag binilin sa akin, yung mga manok pakainin mo. Ako naman, syempre bata, na sa paglalaro. Ngayon nung dumating na, nakainom. Yun agad ang tanong sa akin. Kasi dumating mga 5:00. Sabi ko, hindi ko po napatuka.
Patuka tawag, hindi ko napatuka. May kinukuha ako sa ilalim ng upuan namin, sinipa ako sa sa hita. Eh di ba pagka yung pag sinipa ka, mayroong bumubukol. O bikil tawag sa atin, bumibikil, di ba? Ikot ako. Tapos galit na galit ako. Pero kahit ganun yung tatay ko, hindi ko natatandaan na sinagot ko siya. Yung nanay ko, sinasagot ko. Pero yung tatay ko, kahit ganun siya, kasabi nga kanina, mabarkada eh. Yung pang-ulam namin ng isang linggo, pag dumating yung barkada, papapulutan yon. Ubos yung aming pang-ulam. Kaya minsan, pag nakikita ko yung mga kaibigan niya, papapunta na sa amin, gusto kong kumuha ng pumulot ng bato, babatuhin ko yung mga kaibigan niya para wag na lang pumunta. Kasi yung pinag-inuman, minsan, sumusuka doon, kami naglilinis. Mamahalin mo ba, katutuwaan ba yung ganong tatay? Pero kahit ganon siya, hindi ko natatanda na sinagot ko yung tatay ko. Laging sabi ng nanay ko, ipagdasal. Ipagdasal. Babaguhin din niya ni Lord. Alam niyo kung anong ginawa ni Lord? Sabi niya, even curse, God can turn it into a blessing. Na-aksidente. Yung tatay ko, sabi ng doktor, hindi na pwedeng mag-inom, hindi na pwedeng magsigarilyo, tuwan-tuwa kami. Eh di ba yung iba, na-aksidente na, dapat malungkot. O kami tuwan-tuwa. Kasi hindi na pwedeng uminom, hindi na pwedeng magsigarilyo. Yun. Yun ang ginawang pamamaraan ng Diyos para yung aking tatay baguhin ni Lord. Ngayon, yung kanyang mga kaibigan, alam nyo, nagkamatay. Nagkamatay yung mga kaibigan. At ang isang pinakamaganda, dati, ayaw na ayaw niya sa gawain ni Lord. Galit nga siya sa amin ni Kuya nung kami, nag-worker eh. Worker. Nag-aaral kayo, ganyan, yan ang pupuntahan nyo. Galit na galit. Pero ngayon, kasama namin sa gawain, sa ating community. At ang isang maganda, member pa ng choir ngayon. So, sinare namin ito, hindi para siraan yung aming tatay. Yun ay mga inalaw ng Diyos nung araw na wala pang ganap na pagkakilala kay Lord. Para ipakita ngayon kung gaano kamahal ng Diyos yung aming pamilya. Kaya kung dati, walang masasabi, umaatras ako pagka ang kwentuhan ay tungkol sa tatay. Ngayon, pwede ko na rin, sabi nga ni Kuya, kung pipili, pwede ko na rin ipagmalaki yung aming tatay. No? Walang halong biro. May experience pa nga ako niyan eh. Oo. Na syempre di ba tayo, pagka may okasyon, dumating yung mga pinsan, mga kamag-anak, natutuwa ka na makipagkwentuhan, ganyan. Nandun ako sa bahay ng aking kamag-anak, nakikipagkwentuhan. Alam niyo bang dumating siya? Pagdating niya, binigyan niya ako ng 2 suntok ng magkasunod. So, gulong ako doon sa sahig ng bahay ng tita ko. Kasi sabi niya, kung saan daw ako pumupunta. Yung mga ganong experience. So, yun, katulad nga naman nung nasabi ni Minister Jeff, naging daan yon para maging matatag, di ba? At ngayon naman, hindi kami iniwan ni Lord. Hindi tinapos ng Diyos yung buhay namin sa ganong istorya. Napakaganda nung ginawa. Kung sa pagkain, sili lang yun. Oo. Pero yung sili na yun, nagpapasarap. Nagpapagana. Hindi siling pula. Siling green. Oo. Basta yung sili, di ba, ang sili, masakit sa bibig, pero di ba, ginaganahan kang kumain. So, ganun yon. Siguro na pinadanas kami ng Diyos sa ganong uri ng buhay. Pero may maganda siyang dahilan, plano. Thank you, Lord. So, ngayon, yun nga, glory to God na siya ay
kasama natin sa gawain. Ayun, yung mga anak mo, ano yan, kahit saan pumunta yan, Oh, talagang ipagmamalaki ka nila. glory to God. Kaya, thank you, Lord. So, yung Ayun, mga anak mo, ano na, ilan na nakagraduate? dalawa na. Dalawa. Thank you, Lord. At yun nga, thank you, Lord, kasi yung mga anak ko ay pinalaki ni Lord ng maayos. Glory to God. So, syempre, hindi naman perfect. May mga may mga flaws, may mga ganyan. Pero, nananatili sa pag-ibig ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Yan yung mga karanasang hindi kayang baguhin ng tao. Pero pag inilagay mo sa kamay ng Diyos, yung imposible ay nagiging posible. Amen. Ngayong araw na to, meron mga may birthday. June 27, 2026. Sino ba yung may mga birthday? Happy birthday! Sige, Brother Ariel. Wow, si Brother JJ Galang. Brother JJ, happy birthday. Bunsong Kapatid yan kapatid po yan ni Sister ni Ninang Ria. Ria. Yan. Sister Patricia Cabreros. Pamangkin. Pamangkin. Ba? Malaking Wow, pati handaan si yan. Brother, ano? JJ Orlina. Bigay naman. Oy, si Brother Gerson. Oh, si Brother Gerson. Ebanghelyo, Brother Gerson. Bigay naman. And Sister Lourdes Avila. Di ba si Sister Lourdes? Hindi yan si Sister Lourdes. O Lourdes. Magkaiba eh. Yan. Sige, batiin natin yung ating Happy mga birthday kapatid. po sa inyong mga kapatid. Enjoy your day. Brother Happy Bong birthday. Labas. Happy birthday, mga kapatid. Enjoy your day. Meron pang isa. Yung aming biyenan. Pero bago si biyenan, si Papang, ayan, meron munang isang awitin, si Brother Ariel. Tayong lahat para pampaalis ng kaba ni Papang. Okay. Papang, kinakabahan ka ba, Pang? Kinakabahan ba kay Pang? Hindi naman. Hindi naman. Oo. Sige, awit muna tayo kay Lord. Para sa iyo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa akin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa akin nagligtas. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maaasahang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri.
habang nabubuhay, maglilingkod sa iyo habang may hinga. Pupurihin kang lagi, wagas na pag-ibig mo ay di nagmamaliw. Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Ang ako mo'y tinutupad, maasahan lagi para sa'yo, Jesus. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, Maaasahang lagi para sa'yo, Jesus. Para sa'yo, Jesus. Para sa'yo, Jesus. Ang papuri. Amen. Pang. Grabe, no? Si Papang ano? ako na. Lolo, asawa, at biyenan. Yan. Kamusta kaya yung ano? Anak din. Minister Ariel, meron ka bang gustong itanong kay Papang? Siyempre, pagdating sa experience, mas malawak Oo. yung Kaya nga hinuli natin siya. karanasan niya pagdating sa atin. Ano po? Kasi papunta pa lang tayo, Oo. Pabalik, pabalik na na siya. siya. Oo. Ilan taon na kay Pang? Ayan, no? Kita niyo naman yung katawan niya. Mas maganda pa yung katawan sa amin. mga kapatid. 72 years old. 72. 2. 72. Sabi nga ni Minister Jerry, dapat ito nagiging, ano tawag dyan? Siya yung nagde-demo ng ano. Pero alam mo ba, Mr. Jeff, noong nagkaroon tayo ng anniversary, yung comfy body, natatanda? Sa ama na yun. Di ba kayo yung nanalo doon sa atin nyo? comfy Sa, body. anong tawag sa ganun? Sa bracket nyo? Ano? Bracket ba yung tawag doon? Yung sa age niya? Category. Category. Kayo yung nag-champion nun, Pang, di ba? Sa ama na yun. Sa Amana. Sa ama na. Tapos sa category namin, Pang, alam mo naman kung sino. Pang, alam mo ba kung sino nag-champion doon sa category namin? Ikaw. Ikaw. Dahil, hindi. Bata ka Kumain pa. ka apoy dun eh. Dahil nagbuga ako ng apoy. Oo. Yun ang Doon lang sila nagdala, nakakita na nagbubuga ng apoy. yung kay Papang, totoo yun eh. Oh, yung kay Papang, ano siya, talagang yung push up niya noon, time na yun, no? Na, military yung kanyang ano noon, eh, ano? Ano niya, talent. Dahil sa Pilipo sa 4-13. Oh, yun. So, yun, Pang. Ilang anak niya, Pang? 5 lang. 5 lang. So, anong tawag yan? Sino nyo ang family planting? Hindi family planning. 5. Tipid pa Lahat, yun. yung 5 yon lahat meron ng kanya-kanyang pamilya. Lahat sila mayroong kanya-kanya ng pamilya. Tapos ngayon, meron na kayong mga apo. Oo. Bali, 11 Ilan na na. apo niya? Ilan ang apo nyo, Pang? 11 na. 11, mga kapatid. Pero kita nyo naman yung Doon sa panganay, Katawan. kay Bajoji, Sa panganay ko, 2. dalawa. dalawa.
Yung pangalawa, wala pa. Kasi Wala pa. kakakasalang. Kasi nakunan. Yung pangatlo, Pangatlo, apat na. apat. Kanino Sino yun? po yung pangatlo? Si Sister. Caleb. Ay, pangatlo? Sino Pangatlo po yung yung anak pangatlong anak nyo? Yung may si- anak na apat. Si Maricho. Si Sister Maricho. Sinong asawa ni Sister Maricho? Si Minister. Si Minister Jeff. si Minister. So, ano rin Ginugulat talaga? ka ni Papang. Parang- Sumunod kay Papa, gumamit din ng family planting. Ayos yun, dalawang lalaki, dalawang babae. Dalawang lalaki, dalawang babae. Para ano, Brother Greg, tsaka Tapos kumbaga sa ano, pantay. Pantay. Kay Brother Greg, Dalawa pa lang. Hindi. Dalawa pa lang. dalawa. Tapos yung sa bunso sa kay bunso, kay Sister, Christine. Tatlo. Christine. Tatlo yun. Tatlo. So, Tatlo. 11. Sa ba, ilan? 11. Oh, 11 lahat. So, yun. Thank you Lord dahil naka-unsi tayo. Ano, Angkan. malawak ngayon yung pagiging tatay nyo. Yung mga apo nyo, bless the bless, kasi nung maging lolo nila kayo, andito na kayo sa gawain eh, ano po? Oo, dahil 1990, nung nandun pa kami sa Port Bonifacio, umatin na kami talaga ng Ng gawain. gawain. Inaabot kami magdamag kami doon sa PICC pa yun noon. Pero maraming pinakita ng Panginoon Diyos na kamangha-mangha sa aming buhay. Pero Pang, bago kayo magpatuloy dyan, ano ba si Brother Joben? Nung wala pa siya sa gawain, ano ba ang pagiging tatay niya nung siya ay wala pa sa ganitong gawain? Kumusta? Yung pagiging tatay nyo noong kayo ay sundalo pa, nung wala pa kayo sa ganitong gawain? Pero nung bata ako talagang disiplinaryan ng tatay ko eh. Dahil pag may inutos yan, kailan pagdating niya ng hapon, titignan niya yung pinagawa sa'yo kung tapos na o hindi. Kasi pag hindi tapos, yari ka. Kasi isa lang, pag pumalo, isa lang. Nakaranas din ba kayo ng pananakit ng tatay? Dahil sa aking, siyempre kasalanan mo yun eh. Kaya binigyan ka nila ng disiplina. Disiplina. Buti ganun yung tingin nyo, ano? Palo lang. Dinidisiplina. Pero isa lang yan. Isa lang na pag namalo siya, isa Dadamdamin lang. mo Pero talaga. nararamdaman mo. Kaya kagaya sa akin, ko sa anak ko yung kasi minsan lang ako pumalo, pero dadapayan. Pag isang palo ko Sino lang. mas malimit yung paluin, Pang? Ay, Nung araw? sa akin yung dalawang lalaki, walang naman yun eh. Dahil yung natutunan ko sa military, kasi ayaw ko talaga yung nag-aaway na magkapatid. Yan ang pinakaayaw ko. Masakit sa magulang yun eh, no? Yung makikita mo nag-aaway ang mga anak mo. Nag-aaway sila, pinaghawak ko sila ng dalawang tainga. Yung isa, hawakan mo yung tainga niya. Yung isa naman, tainga niya. Sabi ko, sa harapan nyo, kailangan basahin nyo yan. Kailangan makita ko na basayan sa Yan. Tayo. Yan ang pinakaparusa. Ayan. Pinakaparusa para nag-exercise. Pumping. Oo, Sa iba, face the wall eh. Kasi Kay Papang, kanya-kanya, halimbawa, si Jeep, hawakan yung tainga mo. Oho. Ikaw, hawakan mo rin tainga niya. Kaya yan, silang dalawa na talagang tayo. kaya pala yung dalawan yung anak na lalaki pa, liliit na ng tayo. Oo, kaya ganun sila, na ng pagdisiplina ko sa kanila. Basta ayaw kong magkakapatid na mag-away. Meron ba Ayaw. naglalagay ng kariton sa Karton. Ng karton? Walang, basta isang busy lang pumalo. Kaya meron akong anak dyan na minsan ko lang pinalo, ayaw nang mapalo nung ayaw na. Kaya nadala na. Yung word Kaya nadala. mga ganun. Ngayon, ang masakit Pang. Putol na, ubos na yung pamalo mo, nakatama pa yung bata eh, no? Oo. Ako Pang, namalo din ako ng mga anak ko eh. Namalo din ako. Ang problema sa akin, hindi ako namamalo ng iisa. Sabay-sabay. Pag namalo ako, di tatlo pa lang sila noon, lahat yun papaluin ko. Ganun ako. Damay-damay. Damay-damay. Oo. Pag may mga kasalanan na anak nyo, paano nyo dinidisiplina? Lagi bang palo agad? O Hindi, tanungin mo kung bakit na kayo pinarusahan dahil sa inyong ginawa. Ganun lang naman sa akin eh. Ikaw, tatanungin ko, bakit kayo pinarusahan? Anong ginawa mo? Yan, sasabihin nila ganyan na nag-away kami, ganyan.
Ang isang natatanda ko kay Papang nung naliligaw pala ako kay Sister Maricho. Pag nandun ako sa bahay, ewan ko natatanda ni Papang. Nandun pa kayo noon sa land bank. Doon pa kayo nagtatrabaho sa land bank sa may Rojas Boulevard. Oo. Di ba? Pagdating ng mga alas 5, tatawag na kayo. Iisa-isahin nyo na yun. Nandiyan na ba si Joji? Jerry? Hanggat hindi kompleto, hindi kayo titigil ng katatawag. Pagdating na ng alas 7, tatawag na ulit. Pag kompleto na, stop na yung tawag nyo. Natatandaan niyo ba yung pang? Oo, dahil nagpalagay ko ng telepono sa bahay dahil para mayroong tatawag ako sa kanila kasi kung minsan Para na-check niya sila. Oo, naka-duty ako ng gabi, gano'n. Kaya ang amay talagang tinitignan niya talagang kalagayan ng mga anak niya kung pamilya niya kung sila ay nasa mabuting Nasa maayos. nasa bahay maayos. Oo, hindi yan titigil ng katatawag hanggat hindi kompleto yung mga anak niya. Gano'n, Minister Jeff? Mm. Ano ang karanasan mo na naliligaw ka? May karanasan ka ba Ah, kay ano? Papang nung naliligaw ka Hindi, kay wala. Sister Marie? Hindi, meron. Ang isang kong karanasan, una, Meron pala pang eh. ang una, pag selfie ni Papang, lalabas ngayon yan lalabas silang pamilya. Pamilya. Oo. Ay, Oh, di ba, Pang? Papakainin niya yung kanyang wala pa si Brother Greg noon. Ah. Oh, papakainin niya. Siyempre, ako, kasama ako eh. Libre ako sa kain. Kasama. Hindi yun, no? Weekly ba yung Pang? Hindi naman weekly. Basta Basta pag sumweldo. sumweldo, hindi pwedeng hindi niya ilalabas yung niya, Pamilya. pamilya niya. Yung bonding, Oo. siya Family yung taya. bonding. Siya yung taya kasi nung time na yun, wala pa namang mga trabaho yung mga anak niya. So pag sisweldo niya, doon ilalabas yun. Pakain kami kahit saan, halimbawa sa Santa Lucia o saang kainan. O, dahil ako nanliligaw kay Sister Wife, kay Sister Maricho, nakakasama na ako noon. Pero ang isang experience ko, ito Pang, dumating ako, kakarating ko lang. Ngayon, si Papang may baril yan 45, di ba Pang? May 45 kayo, di ba? hindi yun eh. Yung Browning, 9mm yun. Ayun, basta may baril si Papang. Kakarating ko lang, nakaupo ako. Si Papang, ang ugali niya, pag dadating, kukunin yung baril, safety. Kakarating ko lang nun. Si Sister Maricho nagluluto dahil papakainin ako Ngayon, meron silang hagdan Doon sa ilalim ng hagdan, nandun yung upuan sa gilid ng hagdan. Ngayon, si Papang dumating. Minister Jeff, excuse. Oh. Ayusin mo, abang na abang Oh. si Papang. Sasabihin mo. Kinuha ngayon yung inilabas ngayon yung baril niya. Nilabas. Oo, isa-safety. Sa tabi ko. Ginanon niyo, sa tabi ko. Kakarating ko lang. Ako, hindi ako nagpapahalata. Medyo ako'y kinakabahan na. Kasi sa tabi ko alam ko naman na sinesafety niya lang yung baril. Hindi, sinusubukan ko lang kung Kumatata ko. Malinis pa ang hangarin nito. Pag tumalikod, ibig sabihin, hindi siya seryoso. Meron pala talaga sinadya ibig niyo pala sabihin. talaga. Oo. Akala ko naman Sinadya wala pala lang. Kuya Jeff, buti na lang hindi ko na-experience. Experience ni Brother Greg yon. Hindi mo na-experience, Oh, brother eto Greg. na ngayon. Bumalik na si Sister Maricho. Pagbalik niya sa akin, sabi ko, uwi na ako. Ha? Kakain ka pa, nagluluto. Hindi, uwi na ako. Bakit biglang? Basta uuwi na ako. Kailangan ko nang umuwi ng center. Umalis na ako. Hindi ko sinabi sa kanya. So, nung pagdating ko dito sa center, dito pa ako nakatira sa center, saka ko sinabi sa kanya, sino ba namang hindi uuwi? Pagdating ni Papang. Papang na rin tawag ko noon. Pagdating ni Papang, nilabas yung baril. Sabi, hindi, kahit na. yun ang aking karanasan. Pero alam ko, wala lang naman kay Papang yun. Hindi, wala naman. Kasi sa akin naman kung anong gusto yung mga anak ko, di tayo nakikisama Kaya, basta kagustuhan nila, wala tayong... Nung namulong kami Pang, ewan ko na sinabi rin kay Brother Greg, pero lahat niyan, sinasabi sa kanyang magiging manugang na lalaki. Oo. Kung sasaktan mo ang aking anak, pagbubuhato mo ng kamay, ibalik mo na lang. Ibalik mo na lang. Yun din ang sabi sa akin ng biyenan ko. Ako naman, ang experience ko sa biyenan ko, Minister Jeff, worker na tayo Worker na ako. Nung ako ay nakilala ko si Sister Wife.
dumating ako pang nagiinuman sila, ay mga ano, mga lasinggero eh. Lahing Bicolano eh. Inabutan ako ng ano, ng alak. Oo, tinagayan ako eh. Puro mga ano, mga parang hindi magtitira ng kaning lamig yung mga itsura ng mga kainuman niya eh. So hindi ko ngayon alam kung ano yung gagawin ko. Siyempre, hindi na naman tayo nagaganon. Pero hinawakan ko pa rin yung baso. Tapos sabi ko, ano kayang gagawin ko? Iinumin ko ba ito? Sabi, inom! Sabi sa akin gano'n, mga lasing na eh. Tapos iningat ko, kunyari, uminom ako. Alam niya, sabi nung biyenan ko, sige, wag mo nang ituloy. Alam kong hindi ka nagaganyan. Kasi alam niyang worker. Kinuha niya, siyang uminom. Ngayon, hindi ko naranasang utusan ako noon eh. Siguro merong konti, pero yung mabibigat na trabaho, hindi ko naranasan. Ang biyenan kong lalaki, ayaw niya ng gawain, sa totoo lang. Sabi niya, dati, sabi niya kay sister wife, pag nagdala ka ng mga worker, mga prayer meeting dito, sinasabi ko sa iyo, hahabulin ko sila ng taga. Sabing gano'n. Pero alam niyo ba, nung siya'y nagkasakit, nung malapit na siyang kunin, ang gusto niya lang marinig, awitin natin sa kompi. Hanggang binawian siya ng buhay, puro awitin para kay Lord ang kanyang inaawit. So, yun ang naging experience ko sa Brother akin. Greg, ano bang experience mo kay Papang? Kasi si Papang yon nung college ako, magkasabay kami lagi sa LRT, Sa LRT. papasok. Estudyante pa lang, first year college ako. nun. Nasabi mo bang alamang ito ang aking magiging bene? Hindi ko Mukha kasi expect. mukha si Papang yata ang una mo niligawan. Eh. Sabi nga nila, sabi nga ni Zen, nung time na niligawan ko pa lang siya, ang una ko doon niligawan, Si Papang. si Papang pati si Mamang. Kasi sila yung nagpo-push pa nga. Kaya ang bilis lang din yung progress namin. Kaya hindi naging mahirap. Si Papang pa yung lagi ko kasama sa LRT. Parang kasi- bihira yung yung magkabebenan, manugang na magkakaibigan no. Si Papang kasama namin sa basketball, kabandi. Oo. Di ba? Tsaka nabibiro namin. Oo nga. Iba yung ano nyo, samahan. Oo. Iba ang samahan. Sige Pang, may sasabihin ba kayo? At saka, hindi ako nagpapatawag sa mga apo ko na yung lolo, mga Sabi ko, papang. Kagaya, parang anak ko na rin silang lahat na ayaw ko magpatawag na lolo eh. Ganun ang ko sa mga apo ko. Kaya parang hindi bagay tawagin sa inyo lolo. Talagang parang pang, na hang. Maton. Meron ba kayong mga anak na Makiki- na mabait? Meron ba? Puro mababait eh. Mabait. Mga apo. Napapagsabihan naman ng mga apo. Nakikinig naman eh. Pinakamabait na po, si Noah. Pero Mabait. mabait siya. Pero nakikinig sa akin eh. Siya ang Oo. lagi niyong Best friend kayo, mukhang best friend kayo ni Noah eh, no? Lagi niya kung Si Noah ngayon ang lagi Binibiro. niyong napipingot sa Oo. tenga. Pinipingot ko talaga ang tenga. Sabi niya sa akin Papang, sa unahan ka, upo. Sa tabi kayo ni Daddy. Ganyan. Hindi, doon ako sa likod, diyan ka sa harapan. Sabi ko, pag nagkamali ka talagang pipingutin ko yung tainga mo. Kaya ganoon siya, lagi niyang pag nasarapan siya, nakaganyan lagi yung tainga niya. Sa mga manugang niyo, wala kayong napipingot. Ay, wala. Puro mababait naman. Hallelujah. Buti Mga responsibilidad sila sa pamilya. Alam niyo ng dalawa kung saan niyo idadaan si Papang. Hindi, at saka Wala si Brother Greg dyan. nakikita mo naman yung sa kanila yung ginagawa sa pamilya. Kaya ako yung nagpupuri, nagpasalamat dahil yung mga anak ko napunta sila sa nasa mabuting kamay. Siguro pang wala kayong regrets, no? Sa pagiging tatay, wala naman. Ay, wala. Dahil kaya tayo nagkapamilya dahil gusto nating magkaroon na dumami ang lahi natin Di ba?
Yan, Pero kaya, maraming salamat sa Diyos. Napunta rin ako dito ng gawain. Anong ma-advise niyo sa mga katulad yung mga biyenan? Ano bang ginagawa? Ano ba sikreto para maging kaibigan ng mga manugang? ngayon Kasi- talaga, yung biyena na ang gagawa ng pamamaraan. Ano ba sikreto? Makasundo eh. No? Ano ba sikreto? Kasi merong mga talagang hindi magkakasundo eh. Oo, Di ba? totoo naman yan. Hindi, sa isang Iba yung nagpapakumbaba. binan, makikita mo naman yung isang tao. Ako talagang nakikita ko yung tao pag sinusubay yung niya. Makita mo sa isang tao kung gaano siya responsibilidad. Sinceridad niya. Oo. Sa makikita mo talagang sa pag-ugali, makita mo talaga. Tama. So, yun. Napakagandang karanasan ng pagiging anak, pagiging biyenan, pagiging manugang, pagiging tatay, syempre. So, thank you Lord. Yung talagang masasabi natin, thank you Lord kasi nandito tayo. Kasi pag tinignan mo, kung paano kaya kung hindi tayo tinawag ni Lord? Doon sa mga experience natin, yung mga hindi magagandang naging experience natin, paano kung hindi tayo nakakilala sa Nakakilala Diyos? kay Lord. Diba? Paano kaya, ano kayang uri tayo ng magulang? Ano kaya ang uri tayong manugang? Diba? Ano kayang pamilya meron tayo? Anong no? pamilya meron tayo? Kaya lahat ng to, utang na loob natin kay Lord. Kaya tama yung awit 112. Kaya nabago rin nga ako nung nakilala namin ang Panginoon, dahan-dahan. Kasi noon talagang palainom ako talaga. Palainom po. Oo. Palainom din kayo dati. Sobra-sobra. Kaya galit na galit si Sister Wife yan dahil pag umuwi ako, kala mo ako si Kristo dahil magkabila, may umakay sa akin na dalawa eh. Oo, ganon. Pero malamang ang kaibahan nyo pang sa mga tatay namin, hindi kayo nananakit. Ay, minsan hindi ko napitik yung misis ko na kahit nakainom ako, kahit ganong lasing ko. Yo, ang mga asawang lalaki, pagka nakakainom, huwag sasaktan, huwag pagbubuhatan ng kamay ang mga asawang babae. Kasi unang-una, wala tayong hirap sa kanila. Sa Kinuha akin, natin sa pamilya nila na Sa- iniingatan, halos prinsesa sa bahay nila, sa pamilya nila, tapos kukunin mo, tapos sasaktan mo lang. Diba? Hindi tama talaga. sa akin kasi, pag ako'y nakainom, ang billing ko lang sa misis ko Sister Huwag mo Wife, susunduin. hindi, ihanda mo yung arinola o kay planggan. Dahil talagang, pag sumuko na ako, wala, hanggang hindi na ako makatayo. Ganun na, kaya. Yung biyenan ko naman, pag nalalasing pa, lalo yung nagiging sa mga anak, sabihin, mga anak, mahal na mahal ko kayo, susubuan pa ng pagkain. Oo. Ako'y tutulog na. Pero tandaan nyo, mahal na mahal ko kayong lahat. Ganun siya. Sa atin palang mga karanasan, kulang ang 1 oras. Oo, hindi natin Para napansin. pag- Para magtutuos na yan. Sobra na nga tayo sa oras. Pero alam ko, kahit sumobra tayo sa oras, yung ating mga karanasan na kung paano tayo hinango ni Lord, paano binago yung ating buhay, maging ang ating mga magulang, lalong-lalo especially yung ating mga tatay, na talagang pag tiningnan mo, para bang isusurrender mo na, itatatwa mo na. Pero thank you Lord pa rin na dahil sa Panginoon, lahat ng bagay ay merong kaayusan. Lahat ng bagay merong kaayusan. Kaya sa umagang ito, nawa yung mga narinig nating ibinahagi, mga karanasan ng ating mga kapatid ay nakatulong na kung meron kayong mga magulang na katulad ng mga narinig natin, mahalin pa rin natin. At higit sa lahat, tayo ay magpatawad. Yan, tulad ng ginawa ni Brother Hindi, Greg. yan. Alam ko na, Brother Greg, kung bakit sumamaloob sa'yo ni tatay mo. Alam mo bakit? Kasi Father's Day, yung nanay mo pinunta. Yeah. Kasi may mga nakita siyang binili ko sa nanay ko. Tapos,
Parang siguro lang, bakit ako hindi? Father's Day, yung nanay mo, binila mo, ako dapat. Kaya siguro parang nalungkot lang. Pero hindi naman siguro, parang nagtampo lang siguro ng Tampo, konti. oo. Kaya, bakit ako, hindi mo binigyan? Yun na ngayon, tampo-tampo na lang. Tampo-tampo na lang. Sige, panghuli na lang, Minister Ariel, hanggang kay Papang, ano yung mga maiksing message na maiiwan nyo sa, lalong-lalo na sa mga tatay na katulad natin? Opo. Thank you, Lord. Ang pagiging tatay ay hindi lang natatapos sa salitang tatay, mga kapatid. Ito ay may akibat o kasama na malaking responsibilidad. Kinakailangan kapag ikaw ay nag-isip na maging tatay, nagplano ka na magbuo ng isang pamilya, mahalaga. Pag ito ay inumpisahan mo na, kalimutan mo ang buhay mo nung binata ka pa. Kinakailangan na baguhin mo, magkaroon ka ng bagong plano, na may kasama ka na, nandyan yung asawa mo, nandyan yung mga anak mo. Kinakailangan higit sa lahat, mga kapatid, kapag ikaw ay nagbuo ng pamilya, ang maging pundasyon natin sa ating pagsasama ay si Kristo. Kasi kapag si Kristo ang naging pundasyon ng isang pamilya, aayusin niya ang lahat. At ang gagawin mong paglilingkod sa Kanya ay hindi mo ito titignan na isang responsibilidad. Gagawin mo ito dahil mahal mo ang Diyos at mahal mo yung pamilya na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Amen. Amen. Brother Greg. Yung pagiging tatay, hindi lang siya overnight lang na gagawin. So, it takes time talaga. So, kailangan mo talagang maraming wisdom. Hingi ka kay Lord talaga ng wisdom. Tsaka, yung responsibility, marami kang i-let go eh. So, kailangan focus ka lang sa family muna. Bitawan na yung mga luho na dati mong ginagawa. Mga barkada, talagang kailangan mo iwanan sila. So, ayun po. Amen. Pang. Sa akin naman, tatay, biyenan, sa akin, sa pagkatatay, kailangan laging palalahanin yung mga anak na hindi yung mga mabuting bagay ang gawin, wag yung mali. At saka sa mga manugang naman na maging sa binan, respetuhin na natin bawat isa para galahin ka na binan at gagalangin mo rin yung mga manugang mo. Kasi yan ang yung respetuhan at saka wag magsimula sa binan ang hindi magandang yung may magsabi-sabi ka ng ganyan. Kailangan pag-uusapan ng maganda. Maging transparent. Oo, gano'n. Thank you, Lord. Amen. Ikaw naman, Minister. Yung sa lagi nating naririnig, a family prays together, stays together. Kaya sa lahat ng mga tatay, katulad po ng stand ni Joshua, ang lagi niyang sinasabi sa Joshua 24 verse 15, As for me and my family, we will serve the Lord. Manguna po tayo na mga tatay. Akayin natin ang ating pamilya na maglingkod sa ating Panginoon. Magandang umaga po at pagpalain tayo ni Lord. Tayo manalangin, pangwakas na panalangin. Pang, kayo na po ang mag-pray. Closing prayer. Lord, maraming salamat po sa pinagkaloob mo sa amin na sa araw na ito para may bahagi namin ang aming pagkatatay at saka para malaman din may masumpungan din ang mga tatay at saka mga manugang, mga anak na maggalangin bawat isa para tayo'y laging pagpalain ng ating Panginoong Diyos. In Jesus' name, Amen. Good morning po and God bless us bless. all. God Thank you, bless. Lord, mga Thank you, kapatid. Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy
Listening to God's love